Lumaki si Adrian sa isang maliit na baryo sa probinsya kung saan ang mga bahay ay gawa lamang sa kahoy at pawid. Ang kanilang pamumuhay ay simple at ang bawat araw ay puno ng hamon. Anak siya ng isang magsasaka at isang mananahi, kaya't mula pagkabata ay natutunan na niyang pahalagahan ang pawis at pagod ng kanyang mga magulang. Anak, balang araw ay makakahanap ka rin ng babaeng magmamahal sa iyo, sabi ng kanyang ina habang tinatahi ang lumang pantalon ni Adrian. Huwag kang mawalan ng pag-asa kahit madalas kang inaasar ng mga kababata mo. Ngumiti si Adrian at tumango. Kahit sa loob-loob niya ay ramdam niya ang sakit ng mga biro ng mga bata sa kanto. Madalas kasi siyang tawagin nilang walang kwenta o hindi magkaka-girlfriend. Ano ba naman yan, Adrian? Tukso ng isang kababata habang naglalaro sila ng basketball sa kalsada. Kahit kailan wala kang nililigawan, takot ka sigurong mabasted. Hindi naman ganon, sagot ni Adrian, pinipilit na hindi magpakita ng inis. Hindi pa siguro panahon. Panahon? Baka hanggang tumanda ka wala ka pa ring asawa. Sabay tawanan ng mga bata. Ngunit sa kabila ng lahat ng pang-aasar, may tinatagong paniniwala si Adrian sa kanyang puso. Naniniwala siya na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa anyo o sa yaman, kundi sa kung gaano katapat ang puso ng isang tao. Madalas siyang magtago sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, dala ang kanyang lumang kwaderno. Dito niya isinusulat ang kanyang mga pangarap. Balang araw, bulong niya habang sinusulat ang mga salita. Makikilala ko rin ang babaeng para sa akin. Yung tatanggapin ako kung sino ako, hindi dahil sa itsura o sa yaman. Hindi alam ng marami, lalo na ng kanyang mga kababata, na siya ang nag-iisang tagapagmana ng isang malawak na negosyo sa Maynila. Pinili ng kanyang ama na hindi ito ipaalam sa iba para lumaki siyang hindi umaasa sa yaman. Gusto ng kanyang mga magulang na maranasan niya ang simpleng pamumuhay at matutunan ang halaga ng bawat sentimo. Sa tuwing gabi, habang nakahiga sa banig, madalas siyang kausapin ng kanyang ama, "Anak, huwag mong kalimutan na ang tunay na halaga ng tao ay nasa puso," wika ng kanyang ama. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng mahirap ay walang halaga. "Alam ko po, Tay," sagot ni Adrian, "pero minsan po ang hirap. Parang wala pong nakakaintindi sa akin. Magtiwala ka lang, may darating na tao na tatanggapin ka ng buong puso." Habang lumalaki, mas lumalim ang pag-unawa ni Adrian sa mga salitang iyon. Nakita niya kung paano naghirap ang kanyang mga magulang at kung paanong kahit maliit ang kinikita ng kanyang ama sa sakahan, ay patuloy pa rin itong nagsusumikap. Nakita rin niya kung paanong pinipilit ng kanyang ina na magtahi ng mga damit para lamang madagdagan ng kita. Sa gitna ng kanilang kahirapan, natutunan ni Adrian na magpahalaga sa maliliit na bagay. Hindi siya lumaking maluho. Sa halip ay natuto siyang maging kontento sa kung anong meron siya. Ngunit sa puso niya, isang malaking pangarap ang kanyang tinatago, ang makahanap ng isang babaeng magmamahal sa kanya ng tapat. Isang gabi, habang nakatingin sa bituin, kinausap niya ang sarili. "Kung nasaan ka man, sana ay makilala na kita," bulong niya, habang mahigpit na hawak ang kanyang kwaderno. "Hindi ko alam kung saan ka nakatago, pero balang araw, sana ay magtagpo rin tayo." Sa eskwela, madalas pa rin siyang pagtawanan. Hindi siya kagwapuhan kumpara sa ibang lalaki at hindi rin siya palakibo. Ngunit hindi iyon naging hadlang para patuloy siyang mangarap. "Adrian, bakit wala ka pa ring nililigawan?" tanong ng kanyang gurong isang araw. "Sir, gusto ko po kasi. Kapag nanligaw ako, sigurado ako na siya na talaga. Hindi po ako yung tipong liligaw lang para may masabi," sagot niya ng may ngiti. Tumango ang guro at nagsabing, "Tama ka riyan. Mas mabuti nang maghintay ng tama kaysa magmadali at magkamali." Habang lumilipas ang mga taon, lumaki si Adrian na dala-dala ang simpleng pangarap na iyon. Hindi man siya pansin ng karamihan, alam niyang may nakalaan para sa kanya. At sa bawat pahina ng kanyang kwaderno,
Isinusulat niya ang kanyang damdamin, mga pangarap, mga takot at higit sa lahat, ang matinding pagnanais na makahanap ng tunay na pag-ibig. Balang araw, makikita rin nila, bulong niya habang isinusulat ang mga salita, na kahit isang simpleng lalaki lang ako, karapat-dapat din akong mahalin. Hindi niya alam na ang pangarap na iyon ay magiging daan upang mabago hindi lamang ang kanyang buhay, undi pati na rin ang pananaw ng maraming tao. Sa ngayon, siya ay isang simpleng binatang probinsyano lamang na puno ng pangarap. Ngunit ang kanyang kwento ay magsisimula pa lamang at ang hinaharap ay magbubunyag ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Copy ends here. Lumipas ang ilang taon at unti-unting lumaki si Adrian. Dala-dala pa rin ang kanyang mga pangarap na nakasulat sa lumang kwaderno. Sa kabila ng hirap ng buhay sa baryo, hindi siya nawalan ng determinasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na kailangan niyang kumilos upang baguhin ang kanyang kapalaran. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtulong sa kanyang ama sa bukid, nag-usap sila ng kanyang mga magulang habang nakaupo sa harap ng maliit nilang lamparang degas. "Anak," wika ng kanyang ina, "hindi habang buhay ay nandito ka sa probinsya. Gusto naming makita na natutupad mo ang mga pangarap mo. Kung kailangan mong pumunta sa Maynila, pumunta ka." Medyo nagulat si Adrian sa sinabi ng ina. "Nanay, paano naman kayo? Sino ang tutulong kay tatay sa bukid at sino ang makakasama ninyo rito?" "Anak," sagot ng kanyang ama, "huwag mo kaming alalahanin. Matanda na kami pero kakayanin pa namin ito. Mas importante na makita ka naming umaangat sa buhay. Ayaw naming habang buhay ay dito ka lang, pinagtatawanan ng mga tao. Ang gusto namin, makita ka naming masaya at may kasama sa buhay na magmamahal sa iyo." Natigilan si Adrian. Totoo nga, hindi niya kayang ipagpaliban ang mga pangarap niya dahil lang sa takot na maiwan ang kanyang pamilya. Kinabukasan, sa ilalim ng maliwanag na araw, nagpaalam siya sa mga kaibigan at kababata. "Adrian, saan ka pupunta?" Tanong ng isa sa kanila habang naglalaro ng trumpo. "Sa Maynila," maikli niyang sagot. "Susubukan kong mag-aral at magtrabaho roon. Baka lalo ka lang pagtawanan doon," sabat ng isa pa na may halong panunuya. "Hindi mo kaya ang buhay sa lungsod." Ngumiti si Adrian at mahigpit na hinawakan ang kanyang lumang bag. "Makikita ninyo, babalik din ako dito. At kapag bumalik ako, dala ko na ang katuparan ng mga pangarap ko." At tuluyan na ngang naglakbay si Adrian patungong Maynila. 2 oras ng biyahe sa jeep, 3 oras sa bus, at halos kalahating araw ng pagod bago siya nakarating sa syudad. Pagbaba niya, bumungad sa kanya ang malalaking gusali, naglalakihang billboard at dagsa ng mga taong nagmamadali sa kalsada. "Ganto pala sa Maynila," bulong niya sa sarili habang mahigpit na yakap ang kanyang bag. "Hindi ko ito dapat sayangin." Nag-enroll si Adrian sa isang unibersidad gamit ang ipon ng kanyang mga magulang at ang maliit na allowance na itinabi nila para sa kanya. Sa loob ng campus, ramdam niya agad ang malaking kaibahan ng probinsya at syudad. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay nakabihis ng magagara, dala ang mga mamahaling bag at cellphone. Siya na may nakalumang pantalon at puting polo na ilang ulit nang sinuot. "Uy, tingnan niyo yun!" bulong ng isang estudyante. "Parang galing pa ng baryo. Baka naman scholar lang. Pero kita mo yung sapatos niya? Halatang mura." Hindi na lang pinansin ni Adrian ang mga bulong-bulungan. Nagtuon siya ng pansin sa kanyang pag-aaral. Tuwing break time, madalas siyang nasa library, nagbabasa at nagsusulat sa kanyang kwaderno. Dito niya inilalabas ang lahat ng kanyang iniisip at pinapangarap. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Dahil sa kakapusan sa pera, napilitan siyang maghanap ng trabaho. Naging service crew siya. "Adrian, baka mapagod ka masyado," wika ng isa niyang kaklase na minsang nakita siyang nagsusuot ng uniforme ng kainan. "Okay lang," sagot niya ng may ngiti. "Kailangan ako rin ito.
hindi pwedeng umasa lang ako sa allowance ng magulang ko. Sa kabila ng pagod, hindi siya nagreklamo. Alam niyang bawat hakbang na ginagawa niya sa Maynila ay papalapit ng papalapit sa kanyang pangarap. At sa bawat tip na natatanggap niya mula sa mga customer, naramdaman niya na unti-unti niyang hinuhubog ang kanyang kinabukasan. Isang gabi, habang naglilinis ng mesa, nakipag-usap sa kanya ang isang matandang lalaki na parokyano ng kainan. "Binata, napansin kong araw-araw kang nandito. Hindi ka ba napapagod?" Tanong ng matanda. "Napapagod din po, pero kailangan. Gusto kong makatapos ng pag-aaral." Sagot ni Adrian. "Maganda yan. Tandaan mo, hindi lahat ng sakripisyo ay agad-agad may kapalit. Pero darating din ang panahon na makikita mo ang bunga ng lahat ng paghihirap mo." Napangiti si Adrian at mas lalong tumibay ang kanyang loob. Habang patuloy na lumilipas ang mga buwan, nakilala siya ng mga tao sa universidad bilang isang masipag na estudyante. Hindi man siya sikat o kilala sa yaman, marami ang humahanga sa kanyang determinasyon. May ilan ring lumalapit sa kanya para humingi ng tulong sa pag-aaral at hindi siya nag-aatubiling tumulong. "Adrian, pwede mo ba akong tulungan sa assignment ko?" Tanong ng isang kaklase. "Oo naman, basta matapos din natin agad kasi may trabaho pa ako mamaya." Sagot niya. Sa kabila ng lahat, nanatiling lihim ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi niya ipinapakita na siya ay mayaman at tagapagmana. Para sa kanya, mas mahalaga na makilala siya ng mga tao sa kung sino talaga siya. Isang simpleng tao na may pangarap, hindi dahil sa kung ano ang kanyang yaman. Habang nakaupo siya isang gabi sa maliit na inuupahang kwarto, nagsulat siya muli sa kanyang kwaderno. "Ngayong nandito na ako sa Maynila, mas lalo ging nararamdaman na mahirap hanapin ang babaeng tatanggap sa akin ng buong puso. Lahat sila nakatingin sa itsura, sa yaman at sa estado sa buhay. Pero hindi ako susuko. Patuloy akong maghahanap. At hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita." At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay sa syudad. Ang yugto ng pakikibaka, ng pagtitiis, at higit sa lahat, ng paghahanap sa tunay na pagmamahal na matagal na niyang inaasam. Mabilis ang naging takbo ng panahon para kay Adrian sa Maynila. Habang nagpupunyagi siya sa kanyang pag-aaral at pagtatrabaho, hindi niya maiwasang mapansin ang kanyang mga kaklase na nagsisimula ng magkaroon ng kanilang mga relasyon. May mga magkasama sa library, may sabay-sabay na kumakain sa kafeteriya, at may mga magkahawak kamay na naglalakad sa loob ng campus. Habang nakaupo siya minsan sa isang mesa sa gilid ng quadrangle, napatingin siya sa dalawang kaklase niyang masayang nagbibiruan. Ang halakhak ng dalawa ay tila nagpapaalala sa kanya na siya man ay may puso ring naghahangad ng ganoong kaligayahan. "Adrian, bakit ang tahimik mo?" tanong ni Carlo, isa niyang kaibigan sa klase. Ngumiti lang siya. "Wala, iniisip ko lang, parang ang saya siguro ng may inspirasyon." "Eh di manligaw ka, baka naman may nagugustuhan ka na," sabat ni Carlo. Tumango si Adrian at bahagyang ngumiti. Totoo nga, may isang babae siyang lihim na iniidolo, si Lara, isang matalino at maganda nilang kaklase. Lagi itong maayos manamit at palangiti, bagay na hindi niya magawang huwag pansinin. Isang araw, naglakas loob siyang lapitan ito matapos ang klase. "Lara," mahina niyang tawag. "Pwede ba kitang makausap sandali?" Ngumiti si Lara at tumango. "Sige, ano yun?" Nagkamot ng ulo si Adrian. Iniisip ko lang kung pwede kitang yayain man-aral minsan sa library. Mahirap kasi yung lesson sa math. Baka makatulong ka." "Sure," sagot ni Lara na may ngiti pa rin. Masaya nga na may study buddy. Kinabukasan, sabay silang nagpunta sa library. Habang nagtuturo si Lara, hindi maitago ni Adrian ang paghanga dito. Ngunit sa tuwing napapatingin siya sa kanyang sarili, sa kanyang lumang polo at sapatos na halos pudpud na, nararamdaman niya ang malaking agwat nila. Sa kabila nito, naging masaya siya dahil kahit papaano ay nagkaroon sila ng oras na magkasama. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula na ring kumalat ang bulong-bulungan. "Uy, tingnan niyo si Adrian. Feeling close kay Lara," sabi ng isa nilang kaklase. Hindi naman bagay. Si Lara, anak ng negosyante. Si Adrian, service crew lang. Narinig ito ni Adrian ngunit nagpakunwari na lang siyang hindi apektado.
Sa loob-loob niya, ramdam niya ang pait ng mga salitang iyon. Ngunit masakit pa, isang gabi habang nagtatrabaho siya, nakita niyang pumasok sa kainan si Lara kasama ang isang mayamang binata mula sa ibang kolehiyo. Magkahawak kamay ang dalawa at halatang masaya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglilinis ng mesa habang pilit na iniiwasan ang kanyang tingin. Nang umalis si Lara at ng binata, nakahinga siya ng malalim ngunit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lahat ng tao ay makakakita ng halaga mo, bulong niya sa sarili. Siguro hindi pa talaga siya ang para sa akin. Ilang linggo ang lumipas at muli siyang nahulog. Sa pagkakataon ito kay Angela, isang dalagang mahilig sa arts. Nakilala niya ito sa isang exhibit kung saan nag-volunteer si Adrian bilang taga-ayos ng mga gamit. Si Angela ay tahimik, simple at mahilig magpinta. Nagustuhan niya agad ang pagiging kalmado ng dalaga. Madalas silang mag-usap tungkol sa mga pangarap. Alam mo Adrian, sabi ni Angela habang nakatingin sa kanyang painting, gusto kong makilala balang araw ang isang tao na hindi ko lang makakasama, kundi susuporta rin sa lahat ng pangarap ko. Ngunit muling nasaktan si Adrian nang malaman niyang si Angela ay pinipilit ng kanyang pamilya na mapipagrelasyon sa isang mayamang kolektor ng sining. Isang araw, nagpaalam ito sa kanya. Adrian, salamat sa lahat, pero hindi ako malaya na piliin kung sino ang mamahalin ko, sabi ni Angela na may luha sa mata. Hindi na lang nakasagot si Adrian. Nakatitig lang siya habang lumalayo ang dalaga, dala ang bigat ng responsibilidad sa kanyang pamilya. Muli, bumalik si Adrian sa kanyang lumang kwaderno at isinulat ang kanyang nararamdaman. Dalawang pagkakataon na nasaktan ako. Pero hindi ibig sabihin ito ay titigil na ako. Hindi ako susuko sa paghahanap ng babaeng tatanggap sa akin ng buong puso. Minsan, habang naglalakad pa uwi, nakasalubong niya si Carlo. Tol, bakit parang ang lungkot mo lagi? Tanong ni Carlo. Siguro kasi naghahanap ako ng maliwanag na bagay sa mabilim kong mundo. Pero palaging nauuwi sa wala. Baka naman masyado ka lang nagmamadali, sagot ni Carlo. Tandaan mo, ang tamang tao dumarating sa tamang panahon. Naisip ni Adrian ang mga salitang iyon habang nakatanaw sa malalaking ilaw ng Maynila. Totoo nga siguro, hindi dapat siya magmadali. Sa halip, kailangan niyang maging handa at matatag hanggang dumating ang babaeng handaring magmahal sa kanya ng buong puso. Sa bawat pagkabigo, mas lalo siyang natututo. Natutunan niyang hindi lahat ng tao ay titingin sa puso. Karamihan ay tumitingin lamang sa estado at anyo. Ngunit pinanghawakan niya ang sinabi ng kanyang ama na ang tunay na halaga ng tao ay nasa puso. At habang tumatagal, mas lalo siyang humuhubog ng tapang at paniniwala. Ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng pag-ibig ay hindi pa tapos. Sa halip, nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang taon at natapos ni Adrian ang kanyang pag-aaral sa universidad. Hindi man marangya ang kanyang buhay bilang estudyante, pinatunayan niya sa sarili at sa kanyang pamilya na kaya niyang magsumikap at tumayo sa sariling paa. Sa kanyang pagtatapos, dumalo ang kanyang mga magulang mula sa probinsya at halos maiyak ang kanyang ina habang pinapanood siyang umaakyat sa entablado para tanggapin ang kanyang diploma. Anak, ang laki na ng narating mo, wika ng kanyang ama. Ipinagmamalaki ka namin. Mumiti si Adrian at yumakap sa mga magulang. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nananatili pa rin ang isang bagay na hindi niya natatagpuan. Ang babaeng magmamahal sa kanya ng buong puso. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na inuupahan, napanood niya sa telebisyon ang isang bagong game show na pinamagatang Hanap Kasama Forever. Ang konsepto nito ay simple. Isang kalahok ang tatayo sa harap ng entablado at may pagkakataong makilala ang iba't ibang single na babae. Sa dulo, maaari siyang pumili ng makakadate o posibleng makarelasyon. Habang pinapanood niya ang programa, hindi niya maiwasang mapaisip. Kung susubukan ko kaya ito, bulong niya sa sarili. Baka sakaling makilala ko doon ang taong para sa akin.
Kinabukasan, nagpasya siyang magpunta sa audition. Sa mahabang pila ng mga taong gustong sumali, kitang-kita ang iba't ibang klase ng personalidad. May mga lalaking nakabarong, may mga babaeng nakasuot ng mamahaling damit, at may mga nagdadala pa ng kanilang sariling cheering squad. Si Adrian naman ay nakasuot lamang ng simpleng polo at maong. Dala ang kanyang lumang bag na lagi niyang kaagapay. "Uy, pare, sigurado nga bang dito pa sa pila? Baka namang nagkamali ng lugar." Biro ng isang lalaki na nakamamahaling relo at sapatos. Ngumiti lang si Adrian at hindi sumagot. Sanay na siya sa mga ganitong komento. Para sa kanya, hindi ang itsura ang magtatakda ng kanyang halaga, kundi ang katapatan ng kanyang puso. Sa wakas, nakapasa siya sa unang screening at inimbitahan siyang lumaho sa mismong palabas. Dumating ang araw ng taping at ramdam niya ang kaba habang nasa backstage. Mula sa kurtina, naririnig niya ang hiyawan ng audience at ang halakhakan ng mga host. "Mga kababayan, narito na ang susunod nating kalahok," sigaw ng host na si Marco, isang kilalang komedyante. Isang binatang galing probinsya, naghahanap ng babaeng makakasama niya habang buhay, si Adrian. Paglabas ni Adrian sa entablado, sinalubong siya ng palakpakan. Ngunit may mga halong tawa at bulungan mula sa audience. Nakasimpleng damit lamang siya, malayo sa imahe ng mga naunang kalahok na todo forma. Tumayo siya sa gitna ng entablado, pilit na pinapaalma ang sarili. "Adrian, bakit mo naisip sumali dito sa Hanap Kasama Forever?" tanong ni Marco habang nakangisi. Diretsyong sumagot si Adrian. "Simple lang po. Gusto ko pong makahanap ng babaeng mamahalin ko ng totoo. Hindi yung dahil sa yaman o itsura, kundi dahil sa puso." Nagpalakpakan ng ilan, ngunit marami ang natawa. "Ha? Ang seryoso naman ito," sigaw ng isa pang hurado na si Bianca, isang kilalang actress. "Parang hindi bagay dito sa show, masyado kang idealistic." Ngumiti lang si Adrian, ngunit ramdam niya ang pamimintas. Sinubukan niyang lumaban gamit ang kanyang paninindigan. "Hindi ko po intensyon na maging kakaiba. Pero naniniwala ako na kahit saan, kahit dito, may pagkakataon pa rin na makahanap ng tunay na pagmamahal." Nagsimula ang unang round ng palabas. Pinakilala ang mga babaeng kalahok, mga model, influencers at ilang estudyante mula sa sikat na unibersidad. Sa bawat tanong at sagot, sinikap ni Adrian na ipakita ang kanyang tapat na intensyon. "Kung ikaw ay magiging asawa ko, ano ang una mong gagawin?" tanong ng isang babaeng kalahok na tila ng aasar. Nag-isip sandali si Adrian at sumagot. "Siguro ipagluluto kita ng simpleng hapunan. Hindi man marangya, pero sabay tayong kakain at magtatawanan." Nagtawanan ang mga tao sa studio at pati ang mga hurado ay umiling-iling. "Grabe naman, simpleng hapunan lang?" puna ni Bianca. "Hindi ba't mas maganda kung fine dining o romantic dinner?" Hindi nagpatinag si Adrian. "Para sa akin po, ang pagmamahalan ay hindi nasusukat sa lugar o sa presyo ng pagkain, kundi sa oras at effort na ibinibigay ng isa't isa." Natahimik ang ilang tao sa kanyang sagot, ngunit karamihan pa rin ay hindi kumbinsido. Sa ikalawang round, muling tinanong siya ng mga hurado. "Adrian," sabi ng isa, "hindi ka ba nahihirapang makahanap ng babaeng papatol sa'yo kung ganyan ka kasimple?" Diretsyong tumingin si Adrian sa kanila. "Mahirap po, oo, pero mas mahirap ang magmahal ng hindi sigurado kung totoo ba o hindi. Kaya kahit mahirap, mas pinipili ko ang maging totoo." Nagpalakpakan ang ilang nasa audience, ngunit may ilan ding muling natawa. Sa puntong iyon, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, tila wala siyang kakampi. Ngunit hindi niya hinayaan na masira ang kanyang loob. Sa likod ng lahat ng ngiti at tawanan, nananatili sa kanyang puso ang paniniwala na balang araw ay may makakaunawa rin sa kanya. At doon, sa gitna ng entablado, nagsimula ang isang malaking kabanata sa kanyang buhay. Hindi pa niya alam, ngunit ang simpleng pagsali niya sa game show na yon ay magbabago ng kanyang kapalaran magpakailanman.
Sa pagsisimula ng susunod na round ng game show, muling lumapit ang mga hurado kay Adrian. Ang studio ay puno ng tawanan at halakhakan mula sa audience. Natila sabik na muling makarinig ng kakaibang sagot mula sa kanya. Ang mga ilaw ay nakatutok sa entablado at ang kamera ay nakatutok sa kanyang mukha. Nakikitang kinakabahan ngunit determinado. Okay, Adrian, bungad ng host na si Marco habang nakatingin sa kanya na may halong biro. Ngayon, gusto naming malaman, ano ang pinaka-romantic na nagawa mo na sa isang babae? Sandaling natigilan si Adrian at bahagyang ngumiti. Sa totoo lang po, wala pa. Hindi pa kasi ako nagkaroon ng girlfriend. Pero para sa akin, ang pinaka-romantic na magagawa ng isang lalaki ay ang manatiling tapat at ipaglaban ng babae kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Tahimik ang ilang segundo, ngunit agad itong nasundan ng malakas na tawanan mula sa audience. Ano raw? Wala pang girlfriend? Singhal ni Bianca, ang actress na hurado. Hindi ka pa nga nagkaka-girlfriend, tapos nandito nga para maghanap ng mapapangasawa? Hindi ka ba nagkakamali ng show? Humalakhak ang isa pang judge na si Rico, isang sikat na singer. Pare, baka dapat nasa wish ko lang ka. Kasi mukhang pangarap pa lang lahat ng sinasabi mo eh. Natawa rin ang host kahit pilit nitong kinokontrol ang sitwasyon. Relax, relax. Mga judge naman baka mabigyan pa ng chance si Adrian. Malay natin, baka dito na niya makilala ang kanyang first girlfriend. O baka nga ang kanyang asawa. Ngunit hindi na itago ang pangungutya sa kanilang mga tono. Ramdam ni Adrian ang matalim na tingin ng mga judge at ang halakhak ng ilan sa audience. Kahit na pinipilit niyang ngumiti, sa loob-loob niya ay parang tinutusok ang kanyang puso ng paulit-ulit. Adrian, muling sambit ni Bianca, tingnan mo naman ang sarili mo. Hindi ka pa nakakaranas ng totoong relasyon. Wala kang karanasan sa babae. Tapos gusto mo agad asawa? Parang imposible naman ata yun. Diretsong tumingin si Adrian sa kanya. Naniniwala po ako na hindi sukatan ng karanasan ang kakayahang magmahal. Kahit minsan hindi pa ako nagkaroon ng girlfriend, hindi ibig sabihin ito ay hindi ko kayang magmahal ng tapat at buo. Nagpalakpakan ng iilang nasa audience na tila naantig sa kanyang sagot. Ngunit mas malakas pa rin ang tawanan ng iba. Naroon ang dalawang uri ng tao, ang naniniwala at naaawa sa kanya, at ang mga humuhusga at nagtatawa. Lumapit naman si Rico at muling tinanong si Adrian, kung sakaling may babae na pumili sa iyo ngayon, ano ang maibibigay mo sa kanya? May kotse ka ba? May bahay ka ba? Kaya mo ba siyang dalhin sa mga lugar na hindi pa niya nararanasan? Natigilan si Adrian. Hindi niya pwedeng isiwalat ang kanyang tunay na pagkatao, kaya't tapat siyang sumagot. Sa ngayon po, wala akong kayang ibigay na marangyang bagay. Pero maibibigay ko ang oras, respeto at pagmamahal na hindi nabibili ng pera. Muling natawa ang mga judge. Yan ang problema, Adrian, sabi ni Bianca. Ang mga babae ngayon, hindi mabubuhay sa pagmamahal lang. Praktikal na rin sila. Hindi ka ba natatakot na walang babae ang papansin sa'yo? Takot po, amin ni Adrian. Pero mas natatakot akong mahalin lang dahil sa yaman o anyo. Mas gugustuhin ko pong maghintay ng matagal kaysa pumasok sa isang relasyon na walang katapatan. May mga babaeng kalahok na nagsimulang magbulungan. Ang ilan sa kanila tila naiinis dahil hindi naman entertaining ang mga sagot ni Adrian. Ang iba naman ay parang naantig, ngunit hindi nila pinapakita. Sa audience, may isang matandang babae ang nagkomento sa kanyang katabi. Alam mo, tama rin naman ang binata. Hindi lahat ng bagay na susukat sa pera. Sayang, tinatawanan lang siya. Ngunit hindi ito narinig ni Adrian. Ang naririnig lang niya ay ang malalakas na tawa at ang sunod-sunod na pangungutya mula sa mga judge. Pagkatapos ng round, lumapit ang host kay Adrian. Adrian, aano mo nararamdaman ang mga reaksyon nila? Huminga siya ng malalim. Masakit po, pero sanay na rin ako. Bata pa lang ako, madalas na akong pagtawanan dahil sa pagiging simple. Pero natutunan ko pong gamitin iyon para maging mas matatag. Nagkatinginan ang mga judge. Halatang hindi sila umbinsido. Ngunit ang katapatan sa boses ni Adrian ay nagbigay ng kakaibang bigat sa mga salita niya. Nang matapos ang round, bumalik siya sa backstage.
Doon, nakasandal siya sa isang pader, pilit na pinapakalma ang kanyang damdamin. Lumapit ang isa sa mga staff at nag-abot ng tubig. "Sir Adrian, okay ka lang ba?" tanong ng staff. Ngumiti siya ng mahina. "Oo, ayos lang. Sanay na ako sa ganito. Ang mahalaga, sinabi kong ano ang nasa puso ko." Sa kabilang banda, naririnig pa rin niyang ingay ng studio, ang halakhakan ng mga judge at ang halo-halong reaksyon ng audience. Para sa iba, isa lang siyang biro. Para sa ilan, isa siyang taong kahanga-hanga dahil sa kanyang tapang. At sa mismong gabing iyon, habang nakaupo siya mag-isa, nagsulat muli si Adrian sa kanyang lumang kwaderno. "Ngayong gabi, huli akong pinagtawanan, pero hindi ako natatakot. Mas gugustuhin kong maging katawa-tawa sa harap ng mundo kaysa maging sinungaling sa sarili ko. Balang araw, may makakakita rin ng halaga ng katapatan." Habang sinusulat niya ito, hindi niya alam na malapit nang dumating ang sandaling babago sa lahat. Ang pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao na magpapatahimik sa lahat ng nagtatawa at ng uuiyam sa kanya. Matapos ang ikalawang round ng game show, tila ba mas lalong tumindi ang pangungutya ng mga hurado kay Adrian. Hindi niya na lang ito pinapansin, ngunit ramdam niyang bumibigat ang bawat salita at halakhak na ibinabato sa kanya. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang pwesto sa entablado, napansin niyang pati ang ilan sa mga babaeng kalahok ay umiiling na lamang, halatang hindi na seryoso ang pagtingin sa kanya. "Mga kaibigan," sigaw ng host na si Marco, "handa na ba kayo sa huling round?" Sumagot ang mga tao ng sabayang oo na may halong excitement at intriga. "Ngayong gabi, pipiliin natin kung sino ang mananatili at sino ang aalis." Ngumiti si Marco at lumingon kay Adrian. "Adrian, marami kang pinatawa ngayong gabi. Pero sabihin mo nga, paano ka makakasiguro na may babae pang tatanggap sa'yo kung ni minsan hindi ka pa nagkaroon ng karanasan sa pag-ibig?" Sandali siyang tumahimik. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay isang apoy na nag-udyok sa kanyang magsalita ng buong tapang. Tumingin siya sa audience, sa mga hurado at sa mga babaeng kalahok. "Alam ko po na marami sa inyo ang nagtatawa at nagdududa sa akin. Pero siguro ito na rin ang tamang oras para magsabi ng totoo. Ang katotohanan po, ako ang nag-iisang tagapagmana ng isang kampanya ng real estate na itinatag ng aking pamilya. Isa po akong bilyonaryo." Tahimik ang buong studio. Ang mga ilaw na kanina ay tila masyadong maliwanag ay biglang nagmistulang malamlam. Ang mga hurado na kanina ay walang humpay sa pangungutya ay natigilan, parang hindi makapaniwala sa kanilang narinig. "Ha? Ano raw?" halos pasigaw na tanong ni Bianca habang nakanganga. "Ikaw? Bilyonaryo?" Tumango si Adrian walang pag-aalinlangan. "Oo, pinili ko pong hindi ipaalam agad dahil gusto kong makilala ng mga tao kung sino talaga ako. Ayokong mahalin o tanggapin lang dahil sa yaman ko. Ang tanging hiling ko ay makahanap ng babaeng tapat, hindi sa kung anong meron ako, kundi sa kung sino ako." Halos sabay-sabay na nagsalita ang mga hurado. "Hindi ako makapaniwala," ani Rico. "Tila biglang nawala ang kumpiyansa sa sarili. Kanina lang tinatawanan ka namin." Nagsalita rin si Marco, medyo namutla. "Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin ba lahat ng sinabi mo kanina ay sinadyang maging totoo para makita namin ang puso mo?" "Opo," sagot ni Adrian. "Wala akong nilihim tungkol sa sarili ko maliban sa yaman ko. Dahil hindi yun ang sukatan ng pagmamahal." Biglang nagingay ang audience, ngunit hindi na ito tawanan, kundi halakhak ng paghanga, bulungan ng gulat, at palakpakan ng respeto. "Hindi ako makapaniwala," sabi ng isang babaeng kalahok, habang nakatitig kay Adrian na para bang ngayon lang niya ito nakita. "Kanina lang parang hindi kita pinapansin. Pero ngayon," ngunit bago pa matapos ang babae, ngumiti si Adrian at bahagyang umiling. "Hindi ko kailangang biglang mahalin dahil lang sa yaman ko. Gusto ko lang na maramdaman ninyo na kahit wala ako sa posisyon kong ito, may halaga pa rin ako." Unti-unting nagbago ang atmosfera sa studio. Ang mga hurado na kanina lamang ay puno ng panguyam, ngayon ay parang nahiya. Hindi nila alam kung paano babawiin ang mga sinabi nila. "Adrian," wika ni Bianca na tila nanginginig, "tatawarin mo ako. Hindi ko alam na ikaw pala ay totoo pala
ang mga sinabi mo. Ngumiti si Adrian, ngunit hindi iyon ngiti ng kayabangan. Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad. Masaya akong nakita ko ang tunay na reaksyon ninyo. Bago pa ninyo nalaman kung sino ako, dun ko napatunayan kung gaano kahirap hanapin ang babaeng tapat. Sa puntong iyon, nagsimula ng magpalakpakan ang buong audience. Ang ilan ay tumayo pa sa kanilang upuan bilang tanda ng paghanga. Sa unang pagkakataon, mula nang siya'y lumabas sa entablado, naramdaman ni Adrian na siya'y nirerespeto. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at palakpak, alam niyang mas lalo lamang lumaki ang kanyang hamon. Sapagkat ngayon, marami ang biglang magkakainteres sa kanya. Hindi dahil sa kanyang puso, kundi dahil sa kanyang kayamanan. Pagbalik niya sa backstage, sinalubong siya ng staff na kanina'y nag-abot ng tubig. Sir Adrian, grabe yung inamin ninyo. Hindi ako makapaniwala. Ang tapang mo. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko. Sagot niya habang humihinga ng malalim. Pero siguro oras na rin para maging totoo. Hindi ko kayang itago habang buhay ang katotohanan. Kinabukasan kumalat sa social media ang mga balita. Tagapagmana nagsalita sa game show. Binata pinagtawanan ng judge, bilyonaryo pala. Ang mga artikulo ay sumabog sa iba't ibang pahayagan at online platforms. Ang mga video clip ng kanyang pagbubunyag ay umabot sa milyon-milyon views. Maraming tao ang humanga, ngunit marami ring nagduda. May mga nagsabi na baka scripted lang ito ng show para tumaas ang ratings. May ilan ding nagsabing si Adrian ay nagpapapogi lang sa publiko. Ngunit sa kabila ng lahat ng opinyon, hindi maitatanggi na nagbago na ang tingin ng mga tao sa kanya. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa kanyang kwarto, muli niyang kinuha ang kanyang lumang kwaderno. Sa pahina, isinulat niya ang kanyang nararamdaman. Ngayon, alam na ng lahat kung sino ako. Hindi ko alam kung mas gumaan ba o mas bumigat ang pakiramdam ko. Pero isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang laban ko. Dahil ang tunay na tanong, may babaeng mamahalin ba ako para sa akin at hindi para sa yaman ko? Sa kanyang pagbubunyag, hindi lamang nagbago ang tingin ng mundo sa kanya. Nagbago rin ang takbo ng kanyang kapalaran at magsisimula na ang mas malaking laban. Ang paghahanap ng tunay na pag-ibig sa gitna ng kasinungalingan, pangungutya at pagkukunwari. Pagkatapos ng pagbubunyag ni Adrian sa game show, halos hindi na muling nagbalik sa normal ang kanyang buhay. Ang balitang siya ay isang bilyonyaryo pala ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Sa bawat kanto ng Maynila, makikita ang kanyang mukha sa mga pahayagan, balita sa telebisyon, at lalo na sa social media. Ang mga video ng kanyang pagtatapat sa entablado ay paulit-ulit na nire-replay at ang mga tao ay may kaniya-kaniyang opinyon tungkol sa kanya. Grabe yung binata na yon. Pinagtatawanan lang nila, pero big time pala. Sigaw ng isang tindera sa palengke habang kausap ang kapwa niya nagtitinda. Oo nga ate, nakaka-proud. Pero kawawa rin siya no? Ang hirap siguro ng sitwasyon niya. Ang daming magpapanggap na mahal siya pero pera lang ang habol. Habang lalong lumalaki ang pangalan ni Adrian sa publiko, napansin niya ring biglang nagbago ang trato ng mga tao sa kanya. Dati, halos walang pumapansin sa kanyang simpleng pananamit at tahimik na kilos. Pero ngayon, bawat paglabas niya ng bahay ay puno ng tingin at bulungan. Isang araw, habang nasa isang kafe malapit sa kanyang universidad, nilapitan siya ng 3 kaklaseng babae. Hi Adrian, malambing na bati ng isa sa kanila na dati halos hindi siya kinakausap. Pwede ba tayo makaupo dito? Naggulat si Adrian, ngunit magalang na tumango. Oo naman, walang problema. Mabilis na naupo ang 3 at nagsimula ng maliliit na usapan. Alam mo Adrian, sabi ng isa, ang galing mo kagabi. Hindi ko akalain na ganun ka pala. Dapat pala mas madalas tayong magkasama. Dagdag ng isa pa habang nakangiti. Ngunit sa likod ng kanilang mga salita, naramdaman ni Adrian ang pagkukunwari. Parang hindi ito dahil biglang nakita nila ang kanyang kabutihan, kundi dahil biglang napansin nila ang kanyang kayamanan. Tahimik siyang nakinig at ngumiti.
Ngunit sa loob-loob niya, lalo siyang malungkot. Kinagabihan, naglakad siya mag-isa sa gilid ng ilog kung saan madalas siyang tumambay dati para mag-isip. Doon niya naalala ang lahat ng mga pagkakataong tinawanan siya ng mga tao, pati na ang mga oras na halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngayon, bigla na lang silang lahat nakangiti. Pero alin dito ang totoo? Bulong niya sa sarili. Ito ba talaga ang gusto ko? O mas lalo lang ba akong mahihirapan? Samantala, sa mismong show na kanyang sinalihan, hindi rin maiwasang magbago ang pananaw ng mga hurado. Si Bianca, ang actress na pinakamatinding ng hamak sa kanya, ay biglang naging tahimik. Hindi ko alam na ganoon pala siya, usal niya sa kapwa hurado na si Rico habang nasa dressing room. Nakakahiya tuloy yung mga sinabi ko kanina. Kasi naman masyado tayong nagpadala sa itsura, sagot ni Rico. Hindi natin nakita yung tapang at katapatan niya. Pagbalik sa entablado sa susunod na taping, nagbago ang tono ng mga hurado. Mas naging maingat sila sa kanilang masalita at sa halip na pagtawanan si Adrian, nagsimula silang magbigay ng mga papuri. Adrian, sabi ni Marco sa gitna ng programa, ngayon ay mas nakikilala ka na namin. At masasabi kong isa ka talagang inspirasyon para sa lahat ng nanonood. Ngunit para kay Adrian, hindi yun ang mahalaga. Ang gusto niyang malaman ay kung sino sa mga tao ang talagang totoo. Isang gabi habang naglalakad siya pauwi mula sa studio, may lumapit na babaeng kalahok mula sa show. Adrian, sabi nito habang nakangiti, alam mo, bilib ako sa'yo. Hindi lang sa yaman mo, kundi sa tapang mo ring magsabi ng totoo. Salamat, sagot ni Adrian. Pero sana hindi mo lang ako tingnan bilang bilyonaryo. Hindi ganun, mabilis na tugon ng babae. Ngunit nakita ni Adrian ang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na tila may halong ambisyon. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo niyang napapansin ang pagkukunwari ng mga tao sa paligid niya. Kahit ang ilang dating walang pakialam ay biglang nagpapadala ng mensahe sa kanya. Nagtatanong ng, kumusta ka na? O pwede ba tayong magkita? Maging ang mga negosyante at investors ay biglang lumalapit, hindi para makilala siya bilang tao, kundi para makipag-partner sa kanya. Dumating pa sa punto na pati ang kanyang mga kamag-anak sa probinsya ay biglang nagpakita ng interes. Mga pinsan at tiyuhin na halos hindi siya pinapansin noon, nayu'y tumatawag at nagsasabing, Adrian, kamusta ka na? Baka naman pwedeng makahingi ng tulong sa negosyo. Dahil dito, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang kalagayan. Kung dati ay problema niya ang kawalan ng atensyon, ngayon naman ay sobra-sobrang atensyon na halos hindi na niya alam kung sino ang totoo. Isang gabi, nakaupo siya sa kanyang kwarto at hawak muli ang kanyang lumang kwaderno. Sinulat niya, ngayong nalaman na nila ang katotohanan, mas mahirap pa pala. Lahat sila biglang mababait, lahat biglang gustong makilala ako. Pero alin ba dito ang totoo? Saan ako pupunta para makita ang tunay na pagmamahal? Ngunit sa kabila ng lahat ng kaguluhan at pagbabagong ito, pinili niyang manatiling matatag. Hindi niya hinayaang kainin siya ng kasikatan o yaman. Sa halip, mas lalo niyang sinikap na makita kung sino ang magmamahal sa kanya nang walang halong pag-iimbot. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang laban. Ang pakikipaglaban hindi lang sa mga pangungutya ng mga tao, kundi sa mas malupit na kalaban. Ang pagkukunwari at kasakiman ng mundo sa paligid niya. Sa paglipas ng mga linggo, matapos ang pagbubunyag ni Adrian, mas lalong lumaki ang pangalan niya sa lipunan. Hindi lamang siya naging sentro ng usapan sa bawat bahay at opisina, kundi isa na rin siyang paboritong paksa ng mga pahayagan at social media. Sa una, tila ba biyaya ang atensyong nakukuha niya. Ngunit unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Kasabay ng kasikatan ay ang paglabas ng iba't ibang issue. Isang umaga habang nagkakape siya sa kanyang condo unit, may dumating na tawag mula sa kanyang kaibigan at kasamahan sa negosyo na si Carlo. Adrian, nabasa mo na ba ang mga balita? Tanong ni Carlo, halatang kabado ang tinig. Ano bang balita? Sagot ni Adrian, sabay bukas ng laptop. At doon niya nakita ang sunod-sunod na headline. Bilyonaryong contestant sa game show,
Ginamit lang ang TV para sa publicity at Adrian, peke, lahat ng sinabi sa show kumpirmadong scripted. Napahigpit ang hawak niyang tasa. Carlo, wala akong kinalaman sa mga yan. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Alam ko pero hindi lahat ng tao maniniwala at mas nakakatakot, may mga investors ng kumpanya ninyo na nag-aalangan dahil sa ingay ng mga balita. Ingat ka, baka lumaki pa ito. Mula noon, hindi na tumigil ang paglabas ng iba't ibang espekulasyon. May mga nagsasabing isa lang daw itong gimmick ng game show para tumaas ang ratings. May mga naglalabas ng peking litrato na nagpapakita kay Adrian na kasama ang mga babae at sinasabing babaero siya. At ang pinakamasakit, may nagsasabing ginagamit niya ang kanyang kwento para lamang makuha ang simpatya ng masa at palakasin ang negosyo ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang pauwi mula sa meeting, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga reporter. Adrian, totoo ba na scripted ang lahat sa game show? Sigaw ng isa. Paano mo ipapaliwanag na biglang lumakas ang kita ng kumpanya ninyo matapos ang isyong ito? Dagdag pa ng isa. May babae ka raw na tinatago sa probinsya. Ano ang masasabi mo dun? Hindi siya nakasagot. Napahinto lang siya at huminga ng malalim. Pasensya na pero hindi ako pwedeng sumagot ngayon. Hindi lahat ng bagay ay kailangan kong ipaliwanag. Ngunit mas lalo lamang itong nagpasiklab ng intriga. Kinabukasan, halos lahat ng pahayagan ay may larawan niya na parang umiiwas, na binigyan ng caption na Adrian iwas sagot sa issue. Maging sa loob ng negosyo ng kanilang pamilya, naramdaman ni Adrian ang bigat ng sitwasyon. Sa isang board meeting, nagsalita ang isa sa mga senior investors. Adrian, mahalaga ang pangalan ng kumpanya. Kung hindi mo mapapakalma ang mga balita, baka kailangan nating magbawas ng tiwala. Hindi kami pwedeng madamay sa mga kontrobersya mo. Pero hindi ko naman kasalanan ang mga maling balitang yan, sagot niya, desperadong ipaliwanag ang kanyang panig. Hindi mahalaga kung totoo o hindi, singit ng isa pa, ang mahalaga naniniwala ang publiko. At kung hindi nating mapipigilan ito, malulugi ang kumpanya. Tahimik lang si Adrian matapos ang meeting. Ramdam niya na kahit mayaman siya, mahirap pa ring ipagtanggol ang sarili laban sa mga kasinungalingan. Ngunit ang pinakamasakit ay ang epekto nito sa kanyang personal na buhay. Sa kanyang pagbabalik sa baryo upang bisitahin ang kanyang mga magulang, may mga kapitbahay na agad siyang nilapitan. Adrian, totoo ba yung nakikita namin sa TV? Niloloko mo lang daw ang buong bansa? Tanong ng isa. Hindi totoo yan, Manang, sagot niya habang pinipilit ngumiti. Wala akong nilihim maliban sa yaman ko. Ngunit halata sa mga mata ng iba na hindi lahat naniniwala. Ang mga kababatang minsang nangungutya sa kanya ay biglang bumalik. Ngunit ngayon dala-dala ang mga chismis mula sa syudad. Kita nyo, kahit pala bilyonaryo, manloloko pa rin. Sigaw ng isa habang nakatawa. Napayoko si Adrian, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, pumasok siya sa kanilang lumang bahay at doon nakitang nakaupo ang kanyang ina. Nagdarasal habang hawak ang rosaryo. Anak, wika ng kanyang ina, huwag mong intindihin ang lahat ng sinasabi ng tao. Kilala ka namin, alam namin na mabuti kang tao. Napaluha siya at yumakap sa kanyang ina. Nanay, ang hirap pala kapag lahat ng tao iniisip na mali ka, kahit alam mong totoo ang puso mo. Doon niya napagtanto na ang laban na kanyang haharapin ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng pag-ibig, kundi pati na rin sa pagtatanggol ng kanyang dangal. Kung noon ay pangungutya lang ng mga kaklase at hurado ang kanyang kalaban, ngayon ay buong bansa ang nakamasid at nag-aabang ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang kanyang paninindigan. Hindi siya susuko. Alam niyang darating ang panahon na lilitaw ang katotohanan. At higit sa lahat, alam niyang sa dami ng mga mapanlinlang at mapagsamantalang tao, may isang babaeng darating na tatanggap sa kanya ng buong puso, kahit ano pa ang sabihin ng mundo. At mula sa gabing iyon, nagsimula siyang planuhin kung paano babangon laban sa mga paratang. Hindi na siya papayag na lamunin ng intriga ang kanyang pagkatao. Kung paano niya tinanggap ang pangungutya noong siya'y bata pa, ganoon din niyang haharapin ang mas malalaking pagsubok na ito.
Nang may tapang, nang may dignidad at nang may paniniwalang, ang katotohanan ang magwawagi sa huli. Matapos ang ilang linggo ng walang tigil na balita, paratang at pamimintas mula sa publiko, dumating ang araw na ila huminga muli ng magaan si Adrian. Pagod na siya sa ingay ng syudad, sa mga kamera na laging nakatutok sa kanya at sa mga taong hindi tiyak kung tunay na nagmamalasakit o nakikisawsaw lang sa kanyang buhay. Kaya isang araw, nagpasya siyang magtungo sa isang maliit na bayan sa labas ng Maynila para makapagpahinga at makalayo kahit saglit sa gulo. Habang naglalakad siya sa plaza ng bayan, napansin niya ang isang maliit na paaralan na may lumang istruktura at sirang bakod. Sa loob, naririnig niya ang boses ng mga batang masayang kumakanta ng kanilang good morning song. Doon niya unang nasilayan si Mia. Si Mia ay isang simpleng guro na halatang hindi nakatuon sa materyal na bagay kundi sa kanyang misyon na magturo. May maamo itong muka, may ngiti na tila kayang magpagaan ng mabigat na damdamin at isang tindig na puno ng kababaang loob. Nakasuot lamang ito ng simpleng blouse at palda, ngunit para kay Adrian, mas kumikislap ang kagandahan nito kaysa sa lahat ng babaeng kilala niya sa syudad. Mga bata, huwag ninyong kalimutan ang assignment ninyo ha. Masiglang wika ni Mia habang pinapalabas ang klase. At bukas, dadalhin natin ang mga binhi na itatanim sa hardin ng paaralan. Pagkatapos ng klase, nakatayo si Adrian sa labas ng bakod at nagtanong, "Ma'am, pasensya na po, pero kayo po ba ang guro rito?" Ngumiti si Mia at tumango. "Oo, ako nga. Bakit po?" "Wala lang," sagot ni Adrian, bahagyang nahihiya. "Napansin ko lang kung gaano kayo kasaya kasama ang mga bata." "Masaya naman talaga," tugon ni Mia. "Kahit mahirap at kulang sa pasilidad, sulit lahat kapag nakikita mong may natututunan sila." Natahimik si Adrian sa sagot na iyon. Sanay siya sa mga taong laging nakaikot sa pera at kapangyarihan. Ngunit narito sa kanyang harapan ang isang babae na nakukuha ang tunay na kasiyahan sa pagtuturo ng mga bata. Simula noon, nagsimula siyang bumalik-balik sa maliit na paaralan. Unay bilang isang estrangherong nakaupo sa gilid, pinagmamasdan si Mia at ang kanyang klase. Kalaunan ay natuto siyang tumulong, mag-ayos ng mga sirang upuan, magdala ng school supplies, at minsan ay magturo ng simpleng aralin sa matematika. "Sir Adrian, grabe, ang galing niyo palang magturo ng fractions," masayang sabi ng isang bata matapos siyang turuan nito. Napangiti si Adrian. "Hindi naman, basta't nakikinig kayo, mas madali ninyo pang matutunan." Lalong humanga si Mia kay Adrian nang makita ang malasakit nito sa mga bata. "Hindi lahat ng bisita dito tumatagal ng ganito," wika ni Mia isang hapon habang sabay silang nagliligpit ng gamit sa silid-aralan. Karaniwan, dadaan lang sila, magbibigay ng donasyon, tapos aalis na. "Ikaw, iba ka. Para kang parte na ng paaralan." Nagkibit balikat si Adrian. "Siguro kasi gusto kong makaramdam na may silbi ako sa isang lugar na hindi nakabase sa kung gaano ako kayaman o kasikat. Dito kasi parang ako lang si Adrian, isang ordinaryong tao." Nagulat si Mia sa kanyang sagot. "Bakit? Hindi ka ba ordinaryo?" Sandaling natibilan si Adrian. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang hindi pa alam ni Mia kung sino siya sa mata ng publiko. At sa halip na magsinungaling, pinili niyang maging simple lang ang tugon. "Hindi ko alam, pero ang alam ko, gusto kong maging totoo dito." Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang magkasamang maglakad pa uwi, nag-uusap tungkol sa buhay, sa mga pangarap at sa mga takot. "Alam mo, Adrian," sabi ni Mia habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa plaza, "ang pangarap ko lang ay makita silang lahat na maging matagumpay balang araw. Kahit isa lang sa kanila ang makapagtapos ng kolehiyo, sapat na sa akin yon." Napangiti si Adrian. "Simple lang ang pangarap mo, pero napakalaki ng epekto. Sana lahat ng tao katulad mo, hindi lang iniisip ang sarili." Sa kanilang mga pag-uusap, unti-unting nakita ni Adrian ang kabutihan ni Mia. Hindi ito tulad ng mga babaeng biglang lumapit sa kanya matapos malaman ang kanyang yaman.
Si Mia ay nanatiling simple at tapat, walang alam sa kanyang nakaraan at walang pakialam sa kanyang estado sa lipunan. Ngunit hindi rin nakaligtas si Mia sa mga mata ng mga mapanlinlang na tao. Nang kumalat sa bayan ang balita na si Adrian ay madalas nakikitang kasama ng guro, nagsimulang mag-usap-usap ang mga kapitbahay. Ay, baka ginagamit lang ni Mia si Adrian, sabi ng isa. Kung totoo ngang mayaman yon, jackpot siya. Ngunit si Mia ay nanatiling tahimik, hindi pinapansin ang mga chismis. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kasiyahan ng mga bata at ang pagkakaibigang unti-unting nabubuo sa pagitan nila ni Adrian. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi, naglakas loob si Adrian na magtanong. Mia, kung sakaling may isang tao na walang kayamanan pero totoo ang pagmamahal, tatanggapin mo ba siya? Tumingin si Mia sa kanya, nag-isip sandali at ngumiti. Adrian, hindi ko kailanman sinukat ang pagmamahal sa pera. Para sa akin, ang mahalaga, marunong siyang magpahalaga at hindi siya aalis kapag nahihirapan na. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Adrian ang kakaibang gaan sa kanyang puso. Sa wakas, may nakilala siyang babae na hindi tumitingin sa panlabas na anyo, sa pera, o sa kasikatan. Isang babae na handang magmahal ng tapat. At sa simpleng bayan na iyon, sa maliit na paaralan na puno ng tawanan at musika ng mga bata, nagsimula ang isang kwento na magbabago sa buhay ni Adrian magpakailanman. Unti-unting lumalim ang pagkakaibigan ni na Adrian at Mia. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala nila ang isa't isa. Si Mia, sa kabila ng pagiging guro sa isang maliit na bayan, ay may malaking puso para sa kanyang mga estudyante. Si Adrian naman, kahit anong pagsubok ang dumating, ay nananatiling matapat at totoo sa kanyang mga salita. Ngunit sa gitna ng masayang samahan na ito, nagsimula ring pumasok ang mga hadlang na susubok sa kanilang ugnayan. Unang dumating ang mga babaeng dating kalahok sa game show na sinalihan ni Adrian. Nang kumalat ang balitang nakikita siyang madalas kasama ni Mia, bigla silang nagpakita. Isang araw, matapos ang klase ni Mia, nakita niyang may 3 babaeng nakatambay sa labas ng paaralan. Mga pamilyar na mukha ito, mga contestant na nakasama ni Adrian sa palabas. Uy, ikaw ba si Mia? Tanong ng isa na may mapanyuyang ngiti. Ikaw pala ang madalas niyang kasama. Ang swerte mo naman. Tahimik lang si Mia. Ngunit halata ang pagkailang. Bakit po? Maingat niyang sagot. Ngumisi ang babae. Wala lang. Nakakagulat lang na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya sa show, isang simpleng guro lang pala ang nakakuha ng atensyon niya. Bago pa makasagot si Mia, dumating si Adrian. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya, malamig ang boses. Wala, Adrian. Sagot ng isa. Gusto lang naming makita kung sino ang babaeng pumalit sa spotlight. Baka nakakalimot ka lang kung sino ang mga totoong bagay para sa'yo. Mahigpit ang tingin ni Adrian sa kanila. Kung wala kayong magandang sasabihin, mas mabuting umalis na kayo. Naiwan si Mia na tahimik lang, ngunit sa kanyang dibdib ay naramdaman niya ang pagdududa. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga taong sanay sa marangya at mapagmataas na mundo. Bukod pa rito, nagsimulang magparamdam ang ilang kaibigan ni Adrian mula sa negosyo. Isang gabi, inimbitahan siya ng isang investor sa isang marangyang dinner party. Dinala rin niya si Mia upang ipakilala. Ngunit hindi pa man sila nakauupo, ramdam na ni Mia ang malamig na pagtrato sa kanya. Adrian, ito ba ang kasama mo? Tanong ng isa sa mga kaibigan niyang negosyante. Isang guro? Tumikhim ang isa pa. Hindi ko sinasabing masama, pero alam mo namang iba ang mundo natin. Baka mahirapan siya sa mga social events. Hindi ba't mas bagay kung isa ring galing sa mataas na pamilya ang magiging kapareha mo? Ramdam ni Mia ang pamimintas. Tahimik lang siyang ngumiti, ngunit sa loob-loob niya ay may halong hiya at kaba. Pag-uwi nila, nagsalita siya. Adrian, baka hindi ako bagay sa mundo mo. Nakita ko kung paano sila tumingin sa akin. Parang wala akong karapatan na tumayo sa tabi mo. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay.
Mia, wag mong isipin yon. Hindi ako pumiling ng babaeng makakasama dahil sa yaman o estado. Pinili kita dahil nakikita ko ang kabutihan mo. Ngunit hindi doon natapos ang hadlang. Nagsimula ring kumalat ang mga tsismis sa bayan. May ilan na nagsasabing ginagamit lang daw ni Mia si Adrian para sa kanyang kayamanan. Jackpot na yung guro na yon. Bulong ng mga kapitbahay habang dumadaan siya. Bilyonaryo ang nahuli niya. Sino bang mag-aakala? Naririnig lahat ito ni Mia at bagaman pinipilit niyang wag pansinin, unti-unti siyang nadadala ng hiya at pangamba. Isang gabi, habang naglalakad silang dalawa, nagsalita si Mia. Adrian, natatakot ako. Natatakot ako nga baka lahat ng tao tama, na hindi talaga ako bagay sa'yo, na baka sa huli masira lang ang buhay mo dahil sa akin. Tumigil si Adrian sa paglalakad at tiningnan siya ng diretso sa mata. Mia, hindi ako nakikipaglaban para sa kanila. Nakikipaglaban ako para sa atin. Kung mahalaga ka sa akin, wala na akong pakialam sa iniisip nila. Ngunit kahit gaano katatag si Adrian, ramdam niyang mas lalong humihigpit ang presyon sa kanilang dalawa. May mga taong hindi natutuwa sa kanilang ugnayan at ang mga tsismis ay tila apoy na patuloy na kumakalat. Sa kabilang dako, dumating din ang problema mula sa loob ng pamilya ni Adrian. Ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay nagsimulang magpakita ng pagtutol. Adrian, sabi ng kanyang tiyahin sa isang pagtitipon, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Ang pamilya natin ay kilala at may pangalan. Hindi ba't masisira ang imahe natin kung pipiliin mo ang isang babaeng wala namang maibibigay na koneksyon o yaman? Mariing tumugon si Adrian, hindi ko kailangang pumili ng asawa para sa negosyo. Pipili ako dahil mahal ko siya. Nagkatinginan ang kanyang mga kamag-anak at umiling. Masyado kang idealistic. Sa mundo natin, hindi sapat ang pagmamahalan. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Adrian sa kanyang kwarto. Iniisip ang lahat ng pangyayari. Hawak ang kanyang lumang kwaderno. Muling isinulat niya ang kanyang nararamdaman. Ngayong dumating si Mia, nakita ko ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Ngunit bakit ganito? Ang bawat hakbang na ginagawa namin ay sinusubukan ng mundo. Lahat ay may sinasabi. Mga babaring naiinggit, mga kaibigan kong nagdududa, at maging ang pamilya ko. Pero isa lang ang sigurado, hindi ko siya pakakawalan. Hindi ko hahayaang talunin kami ng takot at pangungutya. At sa gabing iyon, pinanghawakan ni Adrian ang isang panata. Ipaglalaban niya si Mia laban sa lahat ng hadlang, gaano man kabigat. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang natagpuan na niya ang pagmamahal na matagal niyang hinahanap. Hindi nagtagal, ang mga bulungan at tsismis laban kay Mia ay tuluyan ng lumaki at kumalat sa social media. Kung dati ay simpleng pagdududa lamang mula sa mga kakilala at kapitbahay, ngayon ay naging lantaran na ang mga paninira laban sa kanya. May mga peking account na naglalabas ng mga larawan at kwento na hindi totoo, na siya raw ay may nakarelasyon na mayamang negosyante dati, na may masamang ugali, at ginagamit lang si Adrian para sa kayamanan. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad pauwi sina Adrian at Mia mula sa paaralan, lumapit ang isang estudyante na may hawak na cellphone. "Ma'am Mia, nakita ko po kayo sa internet," sabi ng bata na halatang naguguluhan. Sabi nila, masama raw po kayo. Totoo po ba yun? Natigilan si Mia. Napatingin siya kay Adrian na agad na umakbay sa kanya at marahang sumagot. Hindi lahat ng nababasa sa internet ay totoo. Huwag mong paniwalaan ang mga bagay na walang basehan. Mumiti ang bata at tumakbo palayo. Ngunit sa puso ni Mia ay ramdam niya ang bigat ng paratang. Pag-uwi nila, naupo siya sa gilid ng kama at napaiyak. Adrian, bakit nila to ginagawa sa akin? Hindi pa sapat na pinagtatawanan ako ng iba dahil hindi ako bagay sa mundo mo? Ngayon pati mga bata, nadadamay na. Hinawakan ni Adrian ang kanyang mga kamay at tinitigan siya sa mata. Mia, wala kang kasalanan. Ang mga taong naninira ay natatakot lang sa pagmamahalan natin. Alam nilang totoo ito, kaya't gusto nilang sirain. Huwag kang panghinaan ng loob. Ngunit hindi doon natapos ang pagsubok. Isang linggo ang lumipas. Lumabas ang isang artikulo sa pahayagan
na nagsasabing si Mia ay gold digger. Nakalagay doon ang pekeng kwento na tinanggap daw niya si Adrian matapos nitong ipakita ang kanyang kayamanan. May mga larawang pinagsama-sama upang magmukhang siya'y mahilig sa mamahaling bagay. Kahit ang totoo'y galing lang ang mga ito sa mga school event. Dumating pa ang punto na pati ilang investors ng kumpanya ng pamilya ni Adrian ay nag-alala. Sa isang pulong, diretsahan silang nagsalita. Adrian, hindi ka ba nag-iingat? Ang relasyon mo sa babaeng iyon ay nagdadala ng masamang imahe sa kumpanya. Kung hindi mo ito aayusin, baka mawalan ng tiwala ang publiko sa atin. Mariing sumagot si Adrian, hindi negosyo ang magdidikta ng buhay ko. Hindi pera o reputasyon ang batayan ng pagmamahal. Kung kailangan kong ipaglaban si Mia, gagawin ko kahit mawalan pa ako ng suporta ninyo. Nagatinginan ang mga board members. May ilan na tumutol, ngunit may iilan ding nanahimik, tila naguguluhan kung tama ba ang kanilang posisyon. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang pati ang mga magulang ni Adrian ay nakarapingan ng masasamang balita. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ama sa telepono. Anak, mahal ka namin at alam naming matino kang lalaki. Pero totoo ba ang mga nababalita tungkol sa babaeng yan? Hindi ba't delikado kung sakaling ginagamit ka lang niya? Napaluha si Adrian. Tay, kilala ko si Mia. Wala siyang masamang intensyon. Kung nakita niyo lang kung paano niya mahal ang mga estudyante niya, kung paano siya magsakripisyo para sa ibang tao, hinding-hindi niyo iisipin na kaya niyang gawin ang mga ibinibintang nila. Sa kabilang linya, huminga ng malalim ang kanyang ama. Kung totoo ang sinasabi mo, ipaglaban mo siya. Pero maging handa ka sa lahat ng kalaban na haharapin mo. Samantala si Mia naman ay halos hindi na makalabas ng bahay. Sa tuwing papasok siya sa paaralan, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May halong pagdududa at tsismis. Kahit ang ilan sa kanyang mga kasamahang guro ay nagsimulang umiwas sa kanya. Mia, sana maintindihan mo, sabi ng isa niyang katrabaho. Ayaw lang naming madamay. Ang dami kasing lumalabas na kwento. Hindi namin alam kung ano ang totoo. Mas lalong bumigat ang dibdib ni Mia. Sa kanyang silid-aralan, madalas siyang umiiyak kapag wala ang mga estudyante. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga bata na masayang nag-aaral, pinipilit niyang ngumiti at magpatuloy. Dumating ang isang araw na hindi na niya kinaya ang bigat. Sa isang hapong magkasama sila ni Adrian, nagpasya siyang magsalita. Adrian, baka mas mabuti na kung lumayo na lang ako. Sabi ni Mia habang pinipigilan ang kanyang luha. Hindi ko na kaya ang lahat ng paninira. Hindi ko gustong masira ang pangalan mo at ang kumpanya mo dahil sa akin. Nagulat si Adrian at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Mia, huwag mong sabihin yan. Hindi ikaw ang problema, sila. At hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin dahil lang sa kasinungalingan ng iba. Umiling si Mia. Pero Adrian, lahat silang laban sa atin. Ang pamilya mo, ang mga investors, pati ang mga kapitbahay ko. Hindi ko alam kung gaano pa ako katatagal sa ganitong sitwasyon. Niyakap siya ni Adrian ng mahigpit. Kung aalis ka, ibig sabihin na talo tayo ng kasinungalingan. Pero kung mananatili ka, mapapatunayan natin na mas malakas ang katotohanan. Ngunit kahit gaano katatag ang paninindigan ni Adrian, ramdam niya ang unti-unting pagguho ng tiwala ni Mia sa sarili. Ang mga paninira ay parang sugat na paulit-ulit na binubuksan. At kahit siya mismo'y nahihirapan ng pigilan ang galit at lungkot. Sa gabing iyon, muling isinulat ni Adrian sa kanyang kwaderno ang lahat ng nangyayari. Ngayon, hindi na lang mga estranghero ang kalaban namin. Pati pamilya at mga taong malapit sa amin ay nagdududa. Si Mia, napapagod na. At ako, pinipilit kong manatiling matatag. Pero hanggang kailan? Kailan ba matatapos ang paninirang ito? At sa mga pahinang iyon, nakatatak ang pinakamalaking hamon na kailanman ay kinaharap ni Adrian. Ang ipaglaban ang pagmamahal na unti-unting sinisira ng mundo, ngunit patuloy niyang pinaniniwala ang totoo at dalisay. Lumalala ang sitwasyon
habang patuloy ang paninira laban kay Mia. Ang bawat araw ay parang laban na hindi niya alam kung paano tatapusin. Sa paaralan, may ilang magulang na nagsimula ng magreklamo. Bakit siya pa ang guro ng mga anak namin? Tanong ng isa sa prinsipal. Kung totoo ang mga nababalita, baka hindi magandang impluwensya siya sa mga bata. Narinig ito ni Mia habang dumadaan sa pasilyo. Para bang gumuo ang kanyang mundo. Kahit alam niyang walang basehan ang mga paratang, ramdam niyang unti-unti na siyang tinatalikuran ng mga taong minsan ay pinagkakatiwalaan siya. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Adrian na naghihintay sa labas ng kanyang maliit na bahay. Agad siyang niyakap nito. Mia, narinig ko ang nangyari sa paaralan. Hindi ka dapat manghina. Alam kong wala kang ginagawang masama. Ngunit sa halip na maibsan ng bigat, lalo pang bumuhos ang luha ni Mia. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Araw-araw ako ang puntirya ng lahat. Kahit anong gawin ko, mali pa rin ang tingin nila. Hindi ka nag-iisa. Sagot ni Adrian, lalaban tayo. Ngunit sa loob-loob ni Mia, alam niyang mas lumalaki na ang presyur. Hindi lang ang pangalan niya ang nakataya, kundi pati ang kinabukasan ni Adrian at ang reputasyon ng kumpanya nito. Ilang araw ang lumipas, dumalo si Adrian sa isang mahalagang pulong kasama ang mga investors. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag na walang kinalaman si Mia sa mga paratang, may isa sa mga matandang kasosyo ang tumayo at nagsalita. Adrian, hindi ka ba talaga makikinig sa amin? Hindi ba't malinaw na siya ang ugat ng lahat ng kontrobersya? Kung gusto mong mailigtas ang kumpanya, kailangan mong layuan ang babaeng yan. Tahimik si Adrian, ngunit mariin ang kanyang sagot. Kung iniisip ninyong kaya kong talikuran ang taong mahal ko, nagkakamali kayo. Hindi pera o negosyo ang magdidikta ng buhay ko. Ngunit alam ni Mia ang bigat na dinadala ni Adrian. Nang malaman niya ang pag-uusap na iyon mula kay Carlo, ang matalik na kaibigan ni Adrian, mas lalo siyang naguluhan. Carlo, ayokong masira ang lahat ng pinaghirapan ni Adrian dahil sa akin. Umiiyak niyang pahayag. Mia, kilala ko si Adrian. Hindi niya bibitawan ang taong mahal niya. Pero kung sa palagay mo mas makakabuti, ikaw lang ang makakapagpasya. Matapos ang ilang gabing walang tulog, nagpasya si Mia. Isang gabi, pumunta siya sa bahay ni Adrian, dala ang maliit na sobre. Adrian, mahina niyang wika. Ito ang sulat ko. Naisulat ko na ang lahat ng nararamdaman ko. Kinuha ni Adrian ang sobre, halatang naguguluhan. Ano to? Bakit parang may iba kang ibig sabihin? Huminga ng malalim si Mia at tuluyang bumuhos ang luha. Adrian, tatawarin mo ako. Hindi ko na kaya ang presyur. Ayokong masira ang buhay mo dahil sa akin. Kailangan kong lumayo. Parang binagsakan ng mundo si Adrian sa kanyang narinig. Mia, huwag mong sabihin yan. Huwag mo akong iiwan. Hindi ba't ipinangako natin na lalaban tayo? Umiling si Mia. Oo, pero hindi ko na kayang makita kang nahihirapan dahil sa akin. Mas mabuti nang ako na lang ang umalis kaysa ikaw pa ang mawalan ng lahat. Niyakap siya ni Adrian ng mahigpit, halos ayaw nang bumitaw. Mia, kahit mawala ang lahat, basta't ikaw ang kasama ko, sapat na. Huwag mo akong iiwan. Ngunit sa kabila ng pagsusumamo ni Adrian, nagpasya na si Mia. Kinabukasan, iniwan niya ang bayan at nagpunta sa malayong probinsya kung saan siya magsisimula ng panibagong buhay. Hindi siya nagpaalam ng maayos at tanging ang sulat lamang ang naiwan para kay Adrian. Binasa ito ni Adrian nang mag-isa sa kanyang kwarto. Adrian, mahal na mahal kita, pero mas mahalaga sa akin ang kinabukasan mo. Ayokong makita kang nasisira dahil sa akin. Siguro balang araw, kapag tapos na ang lahat ng ito, magkikita tayo muli. Hanggang sa araw na iyon, dalhin mo sana sa puso mo na ako'y nagmahal ng totoo. Nang matapos niyang basahin, napaupo si Adrian sa sahig, hawak-hawak ang sulat, at muling bumalik ang lahat ng sakit ng pagtanggi at pangungutya na dati kinaharap niya. Ngunit mas mabigat ito ngayon, sapagkat ang babaeng una niyang minahal ng tunay ay siya ring umalis, hindi dahil sa pagkukulang niya, kundi dahil sa bigat ng mundong kanilang kinahaharap. Mula sa gabing iyon, pinangako ni Adrian sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya muling natatagpuan si Mia.
Ngunit alam niyang mahaba at masakit ang landas na kanyang tatahakin. Dahil sa pag-alis ni Mia, hindi lamang puso niya ang sugatan, kundi pati ang pag-asa niyang makamit ang tahimik na buhay na kanyang pinapangarap. Mula nang umalis si Mia, para bang naging hungkag ang lahat kay Adrian. Kahit gaano pa siya kasikat, kahit gaano pa karaming negosyanteng lumapit para makipag-partner, wala nang saysay ang lahat. Sa bawat pag-uwi niya sa kanyang bahay, naroon pa rin ang sulat na iniwan ni Mia, na alagay sa isang maliit na kahon sa tabi ng kanyang kama. Binabasa niya ito tuwing gabi at paulit-ulit na tinatanong ang sarili, bakit niya ako iniwan kung mahal niya rin naman ako? Hindi siya pumayag na manatili sa kalungkutan. Alam niyang may paraan para ipaglaban ang babaeng minahal niya. Kung dati ay pinili niyang manahimik at magtago, ngayon ay gagamitin na niya ang lahat ng kapangyarihan at impluwensya na nasa kanya para linisin ang pangalan ni Mia at ibalik ang dignidad nito. Unang hakbang ni Adrian ang pagpapatawag ng isang pribadong investigador. Pinaganap niya ng mga ebidensya kung sino ang nasa likod ng mga pekeng balitang lumabas laban kay Mia. Sa loob ng ilang linggo, natuklasan ng kanyang team na ang mga paninira ay nagmula sa ilang dating kalahok sa game show. Mga babaeng inggit na hindi matanggap na hindi sila ang pinili ni Adrian. Sir Adrian, ulat ng investigador, may hawak na po tayong sapat na ebidensya. Ang mga peking larawan at artikulo ay galing sa isang PR firm na inupahan ng mga taong ito. May mga kontrata at resibo kaming nakuha. Napangipi si Adrian sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo. Magaling! Ihanda natin ang lahat. Hindi lang para linisin ang pangalan ko, kundi lalo na ang kay Mia. Habang inihahanda ang kaso, nagsimula rin siyang muling humarap sa publiko. Nagbigay siya ng mga panayam at interview. Hindi upang pag-usapan ang negosyo, kundi upang ipaglaban ang katotohanan. Hindi totoo ang mga paratang laban kay Mia. Diretsong sabi niya sa isang live television interview. Siya ay isang guro na nagmamahal sa kanyang mga estudyante at handang magsakripisyo para sa kanila. Ang lahat ng kumakalat na balita ay pawang kasinungalingan lamang. Nagulat ang marami sa tapang ni Adrian. Ang ilan sa mga hurado sa game show na minsang nagtawanan sa kanya ay biglang nagbago ng tono. Alam mo, sabi ni Bianca sa isa pang programa, mali pala kami. Hindi namin nakita noon kung gaano siya kaseryoso. At ngayon, nakikita kong mahalaga sa kanya ang babae na yun. Nakakabilib. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May mga negosyanteng nagsabi na si Adrian ay nagiging padalos-dalos at inuuna ang personal na buhay kaysa negosyo. Sa isang pulong ng board, muling umalingangwang ang pagtutol. Adrian, hindi ito makakabuti. Wika ng isang matandang investor. Masisira ang imahe ng kumpanya kung patuloy kang haharap sa media para lang ipagtanggol ang isang guro. Mariin siyang tumugon. Kung ang imahe ng ating kumpanya ay nakatali sa kasinungalingan, mas pipiliin kong ipaglaban ang katotohanan. Hindi ko hahayaang manalo ang mga naninira. Dahil dito, unti-unting nakakuha si Adrian ng respeto mula sa mas batang henerasyon ng mga empleyado at stakeholders. Nakita nila ang tapang at katapatan niya at ito mismo ang naging dahilan upang muling tumaas ang tiwala ng marami sa kanya. Samantala, si Mia ay tahimik na naninirahan sa malayong probinsya. Bagamat sinusubukan niyang kalimutan ang lahat, hindi niya mapigilang marinig ang mga balita tungkol kay Adrian. Isang gabi, habang nanonood siya ng maliit na telebisyon sa bahay ng isang kapitbahay, nakita niya ang live interview nito. Mia, wika ni Adrian sa harap ng kamera. Kung nasan ka man, sana maramdaman mo na hindi ako susuko. Ipinapangako ko sa lahat ng tao, hindi ko hahayaan na masira ang pangalan mo. Dahil higit sa lahat, ikaw ang pinakamahalagang parte ng buhay ko. Napaluha si Mia habang pinapanood ito. Adrian, bulong niya. Hawak-hawak ang kanyang dibdib. Ramdam niya ang tapang at paninindigan ng lalaki. At doon niya naisip na marahil, mali ang naging desisyon niyang umalis. Ngunit bago pa siya makagawa ng hakbang, isang sorpresa ang dumating. Isang umaga,
may mga taong kumatop sa kanyang maliit na bahay. Mga kinatawan ito mula sa legal team ni Adrian. "Ma'am Mia," sabi ng isa, "gusto kayong makita ni Mr. Adrian. Mayroon na po kaming hawak na ebidensya para linisin ang pangalan ninyo. Kayo mismo ang gusto niyang kasama sa pagharap sa media." Halos hindi makapaniwala si Mia. "Ako? Pero paano kung hindi pa rin sila maniwala?" Ngumiti ang kinatawan. "Ang mahalaga, hawak natin ang katotohanan. At si Adrian mismo ang nagtatanggol sa inyo." Dito nagsimulang muling mabuo ang pag-asa ni Mia. Sa loob ng maraming buwan, natakot siyang harapin ang mundo. Pero ngayon, naroon si Adrian. Handang ipaglaban siya at ipakita sa lahat na ang kanilang pagmamahalan ay hindi kayang gibain ng paninira. At sa mga susunod na linggo, pinaghanda ni Adrian ang isang malaking press conference, isang pagtitipon kung saan ilalantad nila ang lahat ng ebidensya laban sa mga taong nanira at ipapakita na si Mia ay inosente. Hindi na ito simpleng laban para kay Adrian. Ito ay isang digmaan para sa katotohanan, para sa pag-ibig, at para sa dignidad ng babaeng mahal niya. Sa gabing bago ang press conference, muling isinulat ni Adrian sa kanyang lumang kwaderno. "Sa wakas, dumating na ang panahon para lumaban ng harap-harapan. Hindi ako natatakot dahil alam kong kasama ko ang katotohanan. At higit sa lahat, alam kong kasama ko si Mia. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, hindi ako titigil hanggang hindi ko na ibabalik ang pangalan niya sa lugar na nararapat, sa dangal at sa pag-ibig." Dumating ang araw ng malaking press conference. Sa isang marangyang hotel sa Maynila, nagtipon ang mga mamamahayag, investors at ilang personalidad sa negosyo at media. Sa harap ng entablado, nangatayo si Adrian, matikas ang tindig at puno ng kumpiyansa. Ngunit ang pinakamahalaga, naroon din si Mia, nakaupo sa gilid, tahimik ngunit halatang kinakabahan. "Adrian, sigurado ka ba rito?" Bulong ni Mia bago magsimula ang programa. "Ayoko mas lalo ka pang masaktan kung hindi man sila maniwala." Hinawakan ni Adrian ang kamay niya at ngumiti. "Mia, hindi tayo nandito para kumbinsihin ang lahat. Nandito tayo para ipakita ang katotohanan. At ang katotohanan, walang makakabali." Nagsimula ang conference. Sa unay malamig ang pagtanggap ng media. May mga bulungan pa ring maririnig. Ayun siya, yung gurong tinawag na gold digger. Ngunit hindi natinag si Adrian. Tinawag niya ang kanyang legal team at ipinakita ang mga ebidensya, mga kontrata, email at bank records na nagpapatunay na ang mga paninira laban kay Mia ay gawa-gawa lamang. Isa-isang lumabas ang katotohanan. Ang mga dating kalahok sa game show ang nagplano ng lahat, kasama ang isang PR firm na binayaran para sirain ang imahe ni Mia. Lahat ng peking larawan at balita ay peke at pinagsama-sama upang palabasing masama ang kanyang pagkatao. "Mga kababayan," mariing sabi ni Adrian habang nakatingin sa mga kamera, "si Mia ay inosente. Wala siyang ginawang masama. Ang kasalanan lang niya ay minahal ako ng totoo at hindi matanggap ng ilan na ang isang simpleng guro ay maaaring maging mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan sa mundo." Nagulat ang mga tao. Ang ilan sa mga mamamahayag ay napayuko, tila nahiya sa kanilang mga naunang isinulat. May mga pabulong na, "Totoo pala, pinaglaban niya talaga." Nang tinanong si Mia ng isang reporter, halatang nanginginig ang boses niya. "Mia, bakit ka nanatiling tahimik sa kabila ng lahat ng ito?" Humina siya ng malalim bago sumagot. "Dahil hindi ko kailanman pinasok ang buhay ni Adrian para sa pansariling kapakinabangan. Ako ay isang guro. Ang tanging misyon ko ay ang magturo at mag-alaga sa mga estudyante ko. Pero nang dumating si Adrian, natutunan kong may mga bagay na mas malalim kaysa trabaho. At iyon ay ang pagmamahal." Bumuhos ang palakpakan sa bulwagan. Para bang natunaw ang yelo na matagal nang bumabalot sa kanilang kwento. Matapos ang press conference, naging usap-usapan muli si Adrian at Mia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang iskandalo, kundi bilang isang inspirasyon. Ang kanilang kwento ay lumabas sa mga pahayagan na may headline na "Pag-ibig sa kabila ng lahat, Adrian at Mia, pinaglaban ang katotohanan." Kinagabihan,
Inimbitahan sila sa isang charity event para sa mga batang mahihirap. Naroon ang mga dati kritiko ni Adrian, pati na ang ilang hurado mula sa game show. Sa unang pagkakataon, magkahawak kamay silang dumating, hindi na nagtatago. Pagpasok pa lang nila, humarap si Bianca, ang huradong minsang tumawa at nanghamak kay Adrian. Adrian, Mia, mahina nitong wika. Gusto kong humingi ng tawad. Maling-mali ako noon. Hindi ko nakita ang totoo. Sana mapatawad ninyo ako. Nagkakatinginan sina Adrian at Mia at sabay silang ngumiti. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Sagot ni Adrian. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, natuto tayo. Abang nagpapatuloy ang event, lumapit si Mia sa mga batang nakapila para sa libreng pagkain. Isa-isa niya itong tinulungan at kinamusta. Napansin ito ng mga tao at muling humanga sa kanyang kababaang loob. Adrian, ang swerte mo. Wika ng isa sa mga organizers. Hindi lahat ng tao may pusong gaya ng kay Mia. Napatingin si Adrian kay Mia na abalang-abala sa pagtulong sa mga bata. Oo, bulong niya. Siya ang pinakamalaking biyayang natanggap ko. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng pagkakataon para magsalita si Adrian sa harap ng lahat. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang babaeng mahal ko, wika niya. Si Mia ay hindi lamang isang guro. Siya ay simbolo ng kabutihan at katapatan. Pinaglaban niya ang kanyang dangal sa kabila ng paninira. At pinaglaban ko rin siya dahil iyon ang nararapat. Humarap siya kay Mia at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Mia, salamat dahil kahit iniwan mo ako noon para sa ikabubuti ko, hindi ka kailanman nawala sa puso ko. Ngayon, nasa harap tayo ng mga taong minsang humusga. Pero ngayon ay nakikita nila ang totoo. Mahal kita, naluha si Mia at yumakap kay Adrian. Mahal din kita, Adrian. At kahit gaano kahirap, hinding-hindi ko nahahayaang maulit ang paglayo ko. Nang gabing iyon, hindi lamang muling nagtagpo sina Adrian at Mia, kundi muling pinagtibay ang kanilang pagmamahalan. Ang charity event ay naging saksi hindi lamang ng kanilang pagkikita muli, kundi ng kanilang panata na sa kabila ng lahat ng pansubok, mananatili silang magkasama. At sa gitna ng palakpakan at masayang musika, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Hindi na bilang 2 taong pinaghiwalay ng tsismis at tanghuhusga, kundi bilang 2 pusong muling nagsama upang ipakita na ang tunay na pag-ibig ay mas matibay kaysa sa lahat ng paninira at hadlang. Matapos ang muling pagkikita nina Adrian at Mia, tila ba naging mas maliwanag ang mga araw para sa kanilang dalawa. Ngunit hindi nagtagal, isang mas mabigat na pagsubok ang dumating. Hindi na lamang laban sa tsismis at paninira, kundi laban sa mismong pundasyon ng kumpanyang minana ni Adrian. Isang umaga, maagang dumating si Carlo sa opisina ni Adrian, halatang balisa. Adrian, may malaking problema tayo, wika niya habang inilalapag ang makapal na folder sa mesa. Mayroon tayong malaking proyekto na nadiskubre ng auditors na may anomalya. Ang isa sa mga matagal ng managers ay nakipagsabwatan sa mga kontraktor at ninakaw ang pondo ng kumpanya. Napatigil si Adrian. Magkano ang pinag-uusapan natin dito? Huminga ng malalim si Carlo. Bilyon, Adrian. At kung hindi natin ito maaayos agad, babagsak ang kredibilidad ng buong kumpanya. Mawawalan tayo ng investors at baka tuluyan tayong malugi. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Adrian kay Mia ang nangyari. Habang magkahawak kamay silang nakaupo sa veranda ng bahay, ramdam ang bigat ng kanyang damdamin. Mia, natatakot ako. Sa wakas naayos na natin ang pangalan mo. Pero ngayon naman ang kumpanya ang pinupuntirya ng problema. Kung hindi ko ito mahaharap, lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko ay mawawala. Hinaplos ni Mia ang kanyang kamay at nagsalita ng may buong tapang. Adrian, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Nandito ako. Kung dati na kaya mong ipaglaban ako, ngayon hayaan mong ako naman ang maging lakas mo. Lumakas ang loob ni Adrian sa mga salitang iyon. Kinabukasan, agad siyang nag-organisa ng investigasyon. Tinipon niya ang board of directors at harapang sinabi ang natuklasan.
Hindi natin dapat itago ito, mariing wika ni Adrian. Kung talagang may anomalya, kailangan nating aminin at ayusin. Ang kumpanyang ito ay hindi itinayo para sa kasinungalingan. Nagkaroon ng mga pagtutol. Adrian, masisira ang imahe natin kung ilalabas natin ito, sigaw ng isa. Mas lalo tayong masisira kung mananahimik tayo, tugon niya. Ang tiwala ay mas mahalaga kaysa anumang pera. Habang lumalalim ang investigasyon, lalong lumalaki ang problema. Natuklasan na hindi lang isa, kundi 3 managers ang sangkot sa anomalya. Lumabas na ang ilang proyekto ay halos ghost projects lamang. Walang aktwal na nagawa, ngunit naubos ang pondo. Naging laman na naman ng balita ang pangalan ni Adrian. Kumpanya ng bilyonaryo nanganganib mabankrupt dahil sa anomalya. Muling nagkaroon ng agam-agam ang mga tao. Ang ilan ay nagsabing hindi siya handang mamuno. Ang iba naman ay nagsabing ito na ang katapusan ng kanilang negosyo. Ngunit sa halip na sumuko, mas lalo siyang nagsumikap. Sa tulong ni Mia na laging nasa tabi niya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. Si Mia, bagaman hindi eksperto sa negosyo, ay nagbibigay ng emosyonal na suporta at payo mula sa kanyang simpleng pananaw bilang guro. Adrian, sabi niya isang gabi habang sinusuri nila ang mga dokumento. Sa klasiko, kapag may batang nagkakamali, hindi ko sila agad pinarurusahan. Pinapakita ko muna kung saan sila nagkamali at tinuturuan silang ayusin ito. Siguro ganoon din ang gawin mo. Hindi sapat na parusahan lang ang mga nagkasala. Kailangan mo ring ipakita kung paano itatama ang mali. Natahimik si Adrian at napangiti. Mia, tama ka. Hindi lang ito tungkol sa pagsibak ng tao. Kailangan ko ring ipakita na kaya kong magtayo ng mas matatag na sistema. Nagsimula siyang magpatupad ng mga bagong pulisiya, mahigpit na auditing, transparency reports, at direktang pakikipag-ugnayan sa mga empleyado. Unti-unti, nakita ng mga tao na hindi siya basta-basta susuok. Ngunit dumating ang pinakamabigat na araw nang biglang umatras ang isa sa pinakamalaking investors ng kumpanya. Pasensya na Adrian, wika nito sa telepono, pero hindi na namin kayang magtiwala. Ayaw naming madamay kung sakaling tuluyan ng bumagsak ang kumpanya ninyo. Tarang pinagsakluban ng langit at lupa si Adrian. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, pinilit niyang ngumiti sa harap ni Mia. Hindi ako titigil Mia, bulong niya. Kahit mawalan tayo ng lahat ng investors, ipapakita kong kaya nating tumayo. Lumipas ang mga buwan. Halos hindi na natutulog si Adrian sa kakatrabaho. Si Mia naman, bagaman nakikita ang hirap na dinaranas ng nobyo, ay nanatiling matatag. Lagi siyang nagdadala ng pagkain sa opisina, nag-aalaga sa kanya at nagbibigay ng inspirasyon. Adrian, sabi niya minsan, habang pinupunasan ang pawis ng lalaki, hindi sukatan ng tagumpay kung ilang beses kang hindi nadapa. Sukatan ito ng kung ilang beses kang bumangon. Naging inspirasyon ang mga salitang iyon kay Adrian. At sa tulong ng kanyang mga natitirang kaalyado, unti-unti nilang nabawi ang tiwala ng publiko. Nagkaroon sila ng panibagong proyekto para sa pabahay ng mahihirap na sinuportahan mismo ni Mia sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon bilang guro at volunteer sa komunidad. Dito nakita ng mga tao na hindi lamang pera o negosyo ang pinanghahawakan ni Adrian. May puso siya para sa kapwa at iyon ang nagpaiba sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, nananatiling nakabitin ang kinabukasan ng kanilang kumpanya. Ang hamon na ito ang magiging sukatan ng lahat. Hindi lamang ng kakayahan ni Adrian bilang leader, kundi pati ng katatagan ng kanilang pagmamahalan ni Mia. At sa gitna ng lahat ng unos, isang bagay ang malinaw, hindi na sila nag-iisa. Sa bawat hamon, magkasama silang haharap, handang bumangon at handang patunayan na ang tunay na tagumpay ay bunga ng pagtitiwala, sakripisyo at pagmamahalan. Lumipas ang ilang buwan ng walang humpay na pagsusumiap at sa wakas ay nagsimulang mamuma ang lahat ng pinaghirapan ni Adrian. Kung noong una ay tila baguguho ang lahat dahil sa anomalya,
Ngayon ay unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng mga tao sa kanyang pamumuno. Ang bawat hakbang na ginawa niya upang ayusin ang kumpanya ay nagdala ng bagong pag-asa, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat ng empleyado at komunidad na umaasa sa kanila. Isang umaga, nagtipon ang buong board sa kanilang opisina. Ang atmosphere ay iba kumpara sa mga nakaraang buwan. Kung dati ay puno ng pangamba at pagtutol, ngayon ay may halong pag-asa. Adrian, sabi ng isa sa mga board members, nakita namin ang pagbabago. Ang bagong sistema ng auditing at transparency ay nagdala ng malaking kaibahan. Nakakabilib na kahit sa gitna ng krisis, pinili mong harapin ito ng diretsahan. Tumango si Adrian. Hindi ko magagawa ito kung wala ang tiwala ninyo at ang suporta ng mga taong nanatili. Pero higit sa lahat, kung wala si Mia, baka matagal na akong bumigay. Ngumiti ang mga board members at nagsimulang pumalakpak. Ang ilan na dati kritiko niya ay ngayon ay unti-unti nang nakikita ang kanyang kakayahan bilang leader. Samantala, naging mas malapit si Mia sa mga proyekto ng kumpanya. Dahil sa kanyang koneksyon sa mga guro at komunidad, siya ang naglatag ng plano para sa isang bagong inisyatiba. Scholarship program para sa mga mahihirap na kabataan. Adrian, wika niya habang ipinapakita ang proposal. Kung tunay na nais nating ibalik ang tiwala ng publiko, kailangan nating ipakita na hindi lang tayo negosyo. Kailangan nating tumulong sa mga taong walang kakayahang makapag-aral. Napangiti si Adrian at hinalikan siya sa noo. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Lagi mong ipinapaalala kung saan dapat nakatayo ang ating puso. Naging matagumpay ang proyektong ito. Lumabas sa mga pahayagan at telebisyon ang balita tungkol sa scholarship at pabahay program ng kumpanya. Dating kontrobersyal na kumpanya, ngayon ay nangunguna sa pagtulong sa mahihirap. Ang dating galit at pagdududa ng publiko ay napalitan ng paghanga. Maging ang mga investors na umatras noon ay nagsimulang magbalik. Isa-isa silang lumapit kay Adrian upang muling makipag-partner. Adrian, mali kami sa pagdududa, wika ng isa. Ngayon, nakita naming hindi lang negosyo ang pinapairal mo, kundi malasakit. Ikaw ang klaseng leader na dapat naming suportahan. Hindi nakalimot si Adrian sa mga oras na halos iwanan siya ng lahat. Ngunit sa halip na ipamuka ito, pinili niyang tanggapin silang muli. Dahil para sa kanya, ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay mahalaga para sa mas malaking tagumpay. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi lamang negosyo ang nagtagumpay. Ang relasyon nila ni Mia ay lalong tumibay. Sa bawat pagsubok na dinaanan nila, mas nakilala nila ang isa't isa, mas lumalim ang kanilang pagmamahalan. At mas naging malinaw nga ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay may dahilan. Isang gabi, matapos ang matagumpay na paglulunsad ng kanilang bagong proyekto, magkasamang nakaupo sina Adrian at Mia sa hardin ng kanilang bahay. Tahimik silang nakatingin sa mga bituin habang iniisip ang lahat ng nangyari. Adrian, wika ni Mia, kung iisipin ko, dati simpleng guro lang ako. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong makikilala ng lahat. Pero higit sa lahat, hindi ko akalaing mamahalin ako ng taong katulad mo. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay at marahang ngumiti. At ako, hindi ko akalaing makikilala ko ang isang babaeng higit na mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan ko. Mia, ikaw ang nagpapaalala sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng tagumpay. Sa puntong iyon, nagpasya si Adrian na ipahayag sa publiko ang kanilang kwento bilang inspirasyon. Sa isang panayam, sinabi niya, "Kung may natutunan ako sa lahat ng ito ay ang katotohanang ang yaman at kapangyarihan ay walang halaga kung wala kang kasama na tunay na nagmamahal at sumusuporta. At iyon si Mia para sa akin." Dahil dito, naging ehemplo sila ng tunay na pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay ginawang dokumentaryo at pinalabas sa telebisyon na lalong nagpalapit sa kanila sa puso ng masa. Maging ang mga dating kontrabida, mga hurado at dating kalahok na minsang nanghama kay Adrian ay napilitang humanga. Isa sa kanila ang nagsabi sa isang interview, "Mali kami noon
Akala namin wala siyang karapatang maghanap ng pag-ibig sa game show. Pero ngayon, napatunayan niyang hindi lang siya bilyonaryo. Isa siyang tunay na tao na may pusong handang magmahal at magpatawad. At sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay tungo sa tagumpay, naging malinaw sa lahat na ang kwento ni Adrian at Mia ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig, kundi isang kwento ng paninindigan, sakripisyo at muling pagbangon. Sa bawat ngiti ng mga batang natulungan ng kanilang proyekto, sa bawat empleyadong muling nagkaroon ng pag-asa, at sa bawat taong naniwala muli sa kabutihan, napatunayan ni Adrian at Mia na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa kung paano mo ginamit ang yaman at puso mo upang magbigay ng pag-asa at pagmamahal sa iba. Matapos ang lahat ng laban at unos na pinagdaanan ni Adrian at Mia, dumating din ang araw na matagal nang inaasam ng lahat. Hindi na ito tungkol lamang sa kumpanya. Hindi rin ito tungkol sa paninira o mga intriga. Ito ay tungkol sa dalawang pusong pinagbuklod ng pag-ibig na tunay at matibay. Isang gabi, inimbitahan ni Adrian si Mia sa isang espesyal na pagtitipon. Ang sabi niya ay simpleng selebrasyon lamang ng kanilang matagumpay na proyekto. Ngunit sa puso niya ay may mas malalim na dahilan. Ginawa niya itong engrandeng okasyon sa mismong teatro kung saan unang ginanap ang game show na minsang naging dahilan ng kanilang sakit at pagsubok. Ngayon, iyon mismo ang lugar kung saan balak niyang iselyo ang kanilang pagmamahalan. Pagpasok ni Mia sa bulwagan, nagulat siya sa kanyang nakita. Puno ng mga bulaklak at mga ilaw ang lugar. Sa entablado, naroon ang mga taong minsang tumawa at nanghamak kay Adrian. Ngunit ngayon ay mga nakangiti at palakpak na sumusuporta. "Adrian, ano ito?" tanong ni Mia, hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Ngumiti si Adrian at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Ito ang lugar kung saan una tayong sinubok ng mundo. At ngayon, gusto kong dito rin ipakita sa lahat ang panata ko sa'yo." Natahimik ang lahat nang tumayo si Adrian sa gitna ng entablado. Nakatingin siya kay Mia na nakatayo sa harapan at hawak sa kanyang bulsa ang maliit na kahon. "Mia," panimula niya, "noong una akong tumayo sa entabladong ito, tinawanan ako ng lahat dahil ang hangarin ko raw ay katawa-tawa, ang makahanap ng babaeng pakakasalan. Ang hindi nila alam, ang entabladong ito rin pala ang magiging saksi sa pinakamahalagang sagot sa buhay ko." Hinugot niya ang kahon at binuksan. Lumiwanag ang mga mata ni Mia nang makita ang singsing. Halos hindi makapaniwala ang lahat ng naroroon. Sa lahat ng paninira, sa lahat ng sakit at unos, ikaw lang ang naging sandigan ko. Kaya ngayon, sa harap ng mga taong minsang humusga at ngayon nakasaksi sa ating kwento, tatanungin kita, "Mia, pakarhasalan mo ba ako?" Naluha si Mia, halos hindi makapagsalita. Ang buong bulwagan ay napuno ng katahimikan, naghihintay sa kanyang sagot. Sa huli, ngumiti siya at tumango habang umaagos ang kanyang luha. "Oo, Adrian, oo, pakakasalan kita." Bumuhos ang palakpakan sa buong bulwagan. Ang mga hurado, mga dating kalahok at maging ang mga taong minsang tumawa ay ngayon nakatayo, pumapalakpak at nakangiti. Lumapit si Bianca, ang huradong minsang pinakamatindi ang pangungutya noon. "Adrian, Mia," sabi niya habang pinupunasan ang sariling luha. "Salamat dahil ipinakita niyo sa amin na mali kami. Ang pagmamahalan ninyo ay nagpabago ng pananaw naming lahat." Naging inspirasyon ang kanilang engagement. Lumabas ito sa mga balita at naging simbolo ng pag-ibig na hindi kayang gibain ng intriga o yaman. Ang kanilang kasal ay inorganisa hindi bilang engrandeng palabas kundi bilang isang pagtitipon ng mga taong naging bahagi ng kanilang kwento. Mga kaibigan, pamilya at maging ang mga batang tinulungan nila sa kanilang mga proyekto. Sa araw ng tasal, dumalo ang lahat. Sa isang malawak na hardin na puno ng bulaklak at mga ilaw, naglakad si Mia sa gitna ng pasilyo, suot ang kanyang simpleng puting gown. Hindi ito marangya, ngunit sapat upang ipakita ang kanyang kagandahan at kababaang loob. Nasa altar si Adrian, nakapitig sa kanya na para bang wala ng ibang tao sa paligid. "Mia," wika ni Adrian sa kanilang panata, "ipinangako kong ipaglaban ka laban sa mundo.
At gagawin ko yon araw-araw habang buhay. Hindi pera o kapangyarihan ang sukatan ng ating pagmamahalan, kundi ang katapatan at pagtitiwala sa isa't isa. Mahal kong Adrian, sagot ni Mia. Kung paano mo ako ipinaglaban sa lahat ng tao, ganun din kitang mamahalin sa lahat ng oras. Hindi ko nahahayaang muling mawalay tayo. Sa hirap man o ginhawa, ikaw lang ang aking tahanan. Napaligiran ng mga bulaklak at musika, opisyal na nagsanib ang kanilang mga puso sa harap ng lahat. Ang kanilang tasal ay hindi lamang selebrasyon ng pag-ibig, kundi isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagkakaroon ng taong handang tumindig sa tabi mo sa lahat ng laban. Lumipas ang panahon. Naging inspirasyon ang kanilang pamilya. Naging mas kilala si Adrian hindi lamang bilang bilyonaryo, kundi bilang lider na may malasakit. Si Mia naman ay hindi kailanman iniwan ang kanyang bokasyon bilang guro. Ngunit ngayon ay mas marami siyang natutulungang bata dahil sa kanilang mga proyekto. Sa mga pahayagan, madalas silang tawaging ang mag-asawang pinaglaban ang katotohanan at pag-ibig. Sa bawat komunidad na kanilang natutulungan, nakikita sa mga tao ang pag-asa at paniniwala na posible pa rin ang pagmamahalang hindi nabibili. At sa dulo ng kanilang kwento, makikita sila magkasama, masaya at buo, kasama ang kanilang mga anak habang tinatanaw ang isang bukas na puno ng pangarap at pag-ibig. Ang kanilang buhay ay nagsilbing patunay sa lahat na ang pinakamalaking tagumpay ay ang pag-ibig na pinaglaban at itinaguyod hanggang sa huli.